Sa bawat tahimik na barangay, may mga kwentong hindi binibigkas, mga lihim na natutulog sa dilim. Isa sa mga ito ang kwento ni Berting, isang kilalang wagnanakaw na hindi nag-aalangang gumalaw kahit sa mga lugar na sinasabing may kwento ng kababalaghan. Isang gabi, naglakad si Berting papunta sa dulo ng kalye, kung saan may isang lumang tindahan na matagal nang sarado. Sabi ng mga tao, ang tindahan ay isinara matapos ang isang sunog at ang may-ari nito ay si Aling Marta ay nasawi roon. Pero para kay Berting, hindi mahalaga ang mga sabi-sabi. Ang mahalaga ay ang balitang iniwan daw ni Aling Marta ang kaha na tindahan na puno ng pera. Tahimik niyang sinira ang kalawangin na padlock gamit ang dalang pumutol. Pagkatapos niya, may naamoy siyang sunog sa hangin. Parang hindi pa rin nawawala ang masangsang na usok kahit dekada na ang lumipas. Habang nilalapitan niya ang kaha, narinig niya ang tila pag-iyak ng isang babae. Sa una, inakala niyang guni-guni lamang ito. Pero habang papalapit siya, palakas ng palakas ang iyak. Biglang sumara ang pinto sa likuran niya. Sinubukan niyang buksan pero tila ba hindi na gumagalaw ang doorknob. Sa gilid ng kanyang mata, may aninong dumaan. Napatakbo siya sa kaha at pilit na binuksan ito. Na mabuksan niya ito, wala siyang nahanap kundi mga lumang larawan. Larawan ng tindahan noong maayos pa. At sa bawat isa roon ay naroon si Aling Marta. Pero ang nakakapangilabot, sa pinakahuling litrato ay naroon si Berting, nakatitig sa larawan na hawak niya ngayon. Biglang naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, naroon si Aling Marta. Sunog ang kalahati ng katawan, nakangiti ngunit puno ng galit ang mga mata. Hindi na nakita pa si Berting mula noon. Sabi ng mga nagdadaan sa tindahan, sa gabi raw ay may naririnig silang iyak ng isang lalaking humihingi ng tulong mula sa loob. Hindi lahat ng kayamanan ay dapat kunin. Minsan, ang iniwang alaala ay nararapat manatili kung nasaan ito. Sa susunod na maramdaman mo ang lamig sa dilim, mag-isip-isip, baka may nanonood sa iyo. Hindi lahat ng bahay ay tahimik sa gabi. May mga tahanang puno ng mga alaala ng nakaraan at minsan, ang mga ito ay gumaganti kapag may gumagambala. Si Nardo ay isang bagitong magnanakaw. Mabilis siyang gumalaw at bihasa sa pagpasok sa mga bahay na walang kaalam-alam ang mga may-ari. Pero isang gabi, napadpad siya sa isang bahay na sikat sa lugar nila, ang bahay ni Mang Celso. Matagal nang patay si Mang Celso. Isa siyang retiradong sundalo at wala siyang pamilya. Namatay siyang mag-isa sa bahay na iyon at sabi ng mga kapitbahay, madalas daw nilang marinig ang yabag ng bota sa loob kahit walang tao. Pero para kay Nardo, ang ganitong usap-usapan ay gawa-gawa lamang. Pagpasok niya, madilim ang bahay. Pero hindi iyon naging hadlang. Sanay siya sa ganito. Habang kinakalkal niya ang mga drawer sa sala, narinig niya ang mga mamibigat na yabag mula sa itaas. May tao ba rito? Tanong niya. Pero wala siyang narinig na sagot. Nagmamadali siyang nagtungo sa kwarto ni Mang Celso,
kung saan may malaking aparador na sinasabing puno ng mga alahas at pera. Pero habang binubuksan niya ang drawer, naramdaman niyang may parang mga matang nakatingin sa kanya. Lumingon siya at nakita niyang isang lalaki sa dilim, nakasuot ng lumang uniforme ng sundalo. Nakapako ang tingin nito sa kanya at unti-unti itong lumapit. "Umalis ka rito," sabi nito sa mababang tinig. Ngunit ramdam ang galit. Napasigaw si Nardo at tumakbo palabas. Ngunit sa bawat pintong bubuksan niya, parang bumabalik siya sa parehong kwarto. Ang huli niyang nakita ay si Mang Celso. Hawak ang lumang rifle na nakatutok sa kanya. Kinabukasan, nakita si Nardo sa loob ng bahay, nanginginig, hindi makapagsalita. Ang kasakyaman ay may kapalit. Ang bahay ni Mang Celso ay paalala na hindi lahat ng lugar ay dapat pasukin, lalo na kung ito ay may bantay na hindi basta-basta umaalis. Sa malalayong lugar, may mga kwentong nakabaon sa lupa, mga lihim na hindi dapat ungkatin. Isa na rito, ang bodega sa bukid na tila naging tahanan ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ito ang kwento ni Arnel, isang leader ng mga magnanakaw na naghangad ng mabilisang yaman, ngunit natagpuan ang kapalit na hindi niya inaasahan. Si Arnel ay nasanay na sa maseselang operasyon ng nakawan, kung saan may balitang yaman, doon siya. Ngunit nang maririnig niya ang tungkol sa isang bodega sa gitna ng bukid, hindi niya napigilan ang sarili. Walang bantay, sabi ng mga usap-usapan. Punong-puno ito ng ano-anong mga gamit ng mga magsasaka, pati na rin ng mga kwentong nakakatakot. Mga kwentong hindi niya pinaniniwalaan. Kasama ang 4 niyang kasamahan, naglakad sila papunta sa masukal na daan patungo sa bodega. Walang ibang liwanag maliban sa buwan. Habang papalapit sila, napansin ni Arnel na tila masyadong tahimik ang paligid. Wala ni isang huni ng kuliglig, ni ihip ng hangin, ngunit pinaliwala niya ito. Nang makarating sila sa bodega, agad nilang binuksan ang malaking pintuan. Sa loob, amoy ang pinaghalong amag at alikabok. Ang bodega ay punong-puno ng mga sako ng bigas, mais at mga gamit pang saka. Ngunit ang pinakaagaw pansin ay ang isang lumang baul na nasa pinakadulo ng bodega. "Boss, mukhang jackpot tayo dito," sabi ng isa sa mga kasamahan ni Arnel. Lumapit si Arnel sa baul at dahang-dahang binuksan ito. Sa loob ay may mga alahas na tila antigong-antigo na at mga salansa ng perang papel na halatang sinauna pero may halagang hindi matatawaran. Sa sobrang tuwa, hindi niya napansin ang malamig na hangin na biglang dumaloy sa paligid. Habang isa-isa nilang binubuhat ang mga sako at iniinspeksyon ng baul, nagsimulang gumalaw ang anino sa dingding. Tila may sariling buhay. "Hoy, huwag niyo akong tinatakot ha," bulyaw ni Arnel sa mga kasama. Ngunit lahat sila ay tahimik na nakatingin sa kanya. "Boss, wala kaming ginagawa," sagot ng isa, nanginginig ang boses. Biglang nagpatay-sindi ang gasera nila. Napalibutan sila ng dilim at kasabay nito ay narinig nila ang mabigat na yabag ng mga paa. Parang maraming tao ang nagmamarcha papalapit sa kanila. "May tao ba rito?" tanong ni Arnel.
Ngunit tanging katahimikan ang sumagot. Hanggang sa isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa bodega. Lumayas kayo! Sa isang iglap, ang mga anino sa dingding ay nag-anyo ng mga magsasakang may hawak na gulok at itak. Ang mga ito'y tumitig sa kanila ng galit na galit. Tila naniningil lang utang na matagal nang hindi nababayaran. Takbo! Sigaw ng isa sa mga kasamahan ni Arnel. At isa-isa silang nagsitakbuhan palabas ng bodega. Ngunit si Arnel, sa gitna ng kanyang pagtakbo ay tila hindi makagalaw. Naramdaman niya ang kanyang mga paa ay nakabaon sa lupa. Parang sinisip-sip siya nito. "Boss, bilis, lumabas ka na!" Sigaw ng isa, ngunit huli na. Ang huling narinig nila ay ang sigaw ni Arnel, kasabay ang tunog ng mga yabag na papalapit sa kanya. Kinabukasan, nang balikan ng mga tao ang bodega, nakita si Arnel na nakaluhod sa harap ng baul. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Ang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Paulit-ulit niyang binubulong, "Patawad na po, patawad na po." Ngunit kahit na anong gawin, hindi na siya nagsalitang muli. Sa ngayon, ang bodega ay iniiwasan na ng mga tao. Sinasabing kapag lumapit ka roon sa gabi, maririnig mo ang sigaw ni Arnel, kasama ng yabag ng mga magsasakang hindi matahimik. Hindi lahat ng yaman ay para sa iyo. Sa pagnanasa mong makuha ang hindi sa iyo, maaaring may mga kaluluwa kang magising at hindi lahat ay marunong magpatawad. Kung meron kang sariling kwentong nakakatakot o kwentong kababalaghan, maaari mo tong i-email sa amin. At kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli, mag-ingat ka sa dilim. Hindi mo alam kung sino o ano ang nakatingin sa iyo.